Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi po kayong updated sa mga paparating pa na upload. Wait, what? Ang hindi makapaniwala kong sabi kay Clarissa dahil ikinukwento ko sa kanya ang mga nangyari simula na nagbalik ako sa bahay nito. Pero ang lokalokang babae ay puro kalokohan ang pinagsasasabi at ipinapayo sa akin. Amara, makinig ka. Ikaw ang babaeng pinagpala sa lahat. Hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi nito ni Clarissa at ginawa pa akong linya sa isang dasal. Lalo tuloy ako nagkakasala sa mga naiisip ko. Hindi niya ba naiintindihan yung kinikwento ko? Hinaharas ako ni Leon. Haras. Hinawakan niya pa magkabila akong balikat at iniyugyug yun na tila ginigising ako kahit hindi naman ako natutulog. Hinawakan ko naman ang dalawang kamay niya na nakahawak sa magkabila akong balikat at tinanggal yun. Anong trip nito? Palibhasa kasi nakapag-asawa agad siya at may dalawang anak na, kaya hindi niya magawa ang lahat ng gusto niya. Amara, makinig ka. Single ka. Lahat ng pabor na, nasa iyo na. Lahat ng gusto mo magagawa mo. Tingnan mo yung buhay ko. Hindi ko na magagawa lahat ng gusto ko dahil may asawa at anak na ako. Pero ikaw ang bubuhay ng fantasy ko. Napanganga ako dahil sa sinabi niyang iyon. Mas lalo siya naging bulgar ngayon kaysa dati. Anong pinagsasasabi mo na lahat gusto ko ay pwede kong magawa? Hindi ko nga magawa, di ba? Dahil halos ng galaw ko sa mansyon na yon, may nakabantay and my goodness, Clarissa. Ako pa talaga at si Leon ang ginawa mong pantasya sa buhay mo? Loka-loka ka talaga. Ang sagot ko sa kanya. Kung pwede ko ngang palitan yung mukha ko, pinalit ko na sa mukha mo at magpanggap ako na ikaw. Ako, tapos papasukin ko si Yorme dun sa connecting room ninyo at ibibigay ko lahat ng gusto niya. At kinikilig pa talaga habang sinasabi yon. Napapahilamos ako ng mukha sa mga salitang binibitawan nito. Like seriously, joke ba yon? Alam mo, hindi ko na alam kung seryoso ka ba o nagbibiro ka Hindi mo ba naiintindihan yung kinikwento ko sa'yo? Pinagbabantaan ako ni Leon at ang malala, gusto pa niya akong buntisin tapos pakiramdam ko, araw-araw niya akong inaakit. At inulit ko na naman yung sinabi ko sa kanya kanina. Baka kasi hindi niya naintindihan at kung ano-ano ang pinagsasasabi niya. Nasa isang maliit na cafe shop kami sa bayan. Pinuntahan ko siya sa bahay niya kanina pero ayaw niya doon kaming mag-usap dahil magulo nga dahil ang daming kalat gawa ng mga laruan ng kanyang mga anak. Plus, nandun din ang kanyang asawa. Alam mo ba kung bakit dito kita niyayang makipag-usap? Ang nakakunot na noong tanong niya sa akin. Umiling-hiling ako, tanda ng ibig sabihin ay hindi ko alam. Pero ang totoo, alam ko naman. Baka nahihiya lang siya at makalat ang bahay niya. Pero okay lang din yon. Ako nga dalaga pa tamad din. Dahil sawang-sawa na ako magstay sa pamamahay na yon. Don't get me wrong ha. Mahal ko ang pamilya ko, ang asawa ko, ang mga anak ko, pero paminsan-minsan gusto ko rin naman magkaroon ng time sa sarili ko. At ito nga ngayon, nagkaroon ako ng excuse para saglit na makalabas ng bahay. Ang litanya niya sa mga hinaing niya sa buhay. Bakit hindi ka kasi magtrabaho? Ang tanong ko sa kanya. Nagsalita ang may trabaho. Shit, ang bilis bumawi Pero anyway, tama naman siya. Wala nga akong trabaho ngayon, isa pa yan sa pinoproblema ko. Kailangan ko makaisip kung paano ko maiiwasan ang magtrabaho sa tanggapan ng butihing mayor ng bayan nito sa kabaliktaran. Grabe yung imahe niya sa bayan na to. Halos lahat ng tao ang tingin sa kanya ay isang anghel na bumaba sa lupa. Kung alam lang nila ang pinagagagawa nito sa akin. Sinabi ko na lang kay mama na baka pwedeng next week na lang ako magsimula. Pero ang totoong bala ko ay maghahanap ako ngayong week ng mapapasukan para hindi na sila makapalag kapag tinanggihan ko ang trabaho sa tanggapan ni Leon. Like ano ba talagang balak ng lalaking yon?
Hindi pa nakontento na magkasama na kami sa iisang bahay. Pati ba naman sa trabaho ay gusto pa din niyang makasama ako. Hindi ba siya nagsasawa sa mukha ko? At isa pa tong best friend kong si Clarissa. Pinuntahan ko siya para makapag-rant ako sa kanya ng mga problema ko. Bakit parang nabaliktad ata? Siya pala ang maraming reklamo sa buhay. Ang hirap pala talagang magsabi ng hinaing sa may asawa na at anak na. Ang ending, ikaw pa ang mapapasama at masasabihan ka pa ng, "Ang arte-arte mo, napakababaw ng problema mo kumpara sa buhay ko." Wala na akong ibang reaksyon kung hindi ang mapailing. Wala ba talaga akong matinong makakausap? Yung kakampi man lang sa akin kumbaga? Ganito ba talaga kapag single? Wala ba talaga akong karapatang magreklamo na nahihirapan din ako sa buhay? Grabe ka naman sa akin, Clarissa. Nagkataon lang na mas nauna ka sa akin nakapag-asawa. Akala ko pa naman kakampihan mo ako. Tapos, isa ka rin palang mag-aaway sa akin. Ang sabi ko sa kanya na may halong pagtatampo. Hoy, 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 Amara! Tigil-tigilan mo nga ako sa kadramahan mo. Oh, bakit? Nag-enjoy ka din naman kay Yorme dati ah. Ang walang kaabog-abog na sabi niya. Napatingin tuloy ako sa paligid at baka may makarinig dahil medyo napakalakas ng boses niya at isa pa talagang tinawag niya pang Yorme. Machichismis pa talaga ako sa wala sa oras. Ipaalala pa talaga ang nakaraan. Lately nga, lagi ko nga nung naaalala. Huwag ka nga masyadong maingay at walang nakakaalam nun kundi tayong tatlo lang. At saka, hindi ka ba nakakaintinding magiging stepbrother ko na siya? Magiging magkapatid na kami. Ang pagpapaintindi ko sa best friend ko kung ano ba talaga ang magiging sitwasyon namin. Pero ang loka-loka, tinawanan lang ako. Sorry ha, pero tawang-tawa naman ako sa sinabi mo. Paano mo naman nasabing magiging magkapatid kayo? Hindi naman kayo magkadugo o magkaano-ano. At ang masaklap ay naging kaanuhan mo siya dati at malay mo, soon. Iba talaga tong best friend kong si Clarissa. Mukhang Team Yorme to. Kailan ba talaga ako magkakaroon ng kakampi sa buhay? Kailangan ko pa ba talagang mag-explain? How about the morality? Ano na lang sasabihin ng mga tao? Na yung mag-ama? Tinuhog kami mag-ina? Like ano? Hindi mo ba talaga nagigets yung side ko? At tawa ka pa ng tawa dyan? Ang medyo naiinis ko nang sabi sa kanya. At pagkatapos, kinuha ko na ang kape para inumin niyon. Fuck the morality. Bakit mo iisipin ang sasabihin ng mga tao, Amara? Kahit anong gawin mo, may masasabi at may masasabi rin ang mga yan. At isa pa, ninunok mo na nga yun dati eh. Aayaw ka pa? Go na yan, girl! Naibalik ko sa mag ang kape na hinihigop ko. Dahil sa sinabi ni Clarissa, walang hiya talaga, habang buhay ko na atang pagsisisihan yon. Nasilo ako sa parang may nag-flash at napatingin ako kung saan nagmula yon at aba naman, ang isa sa mga Poncio Pilato ni Judas ay nandito. As usual, nakasuot ito ng kulay blue na polo shirt na uniforme nila. Wait a minute, bakit nandito siya? At sigurado ako na kinuhanan niya ako ng picture. Ang tanga lang niya sa part na yon kasi hindi niya inalis ang flash or gumamit siya ng flash or whatever. Booking tuloy siya. Hindi ko na matanda ng pangalan nito pero ito yung pinagdadrive ni Leon ng kotse ko. I think his name start with letter R, basta parang ganun. Napansin naman ni Clarissa ang paninitig ko sa lalaki at tumingin din siya sa gawing kung nasaan ako nakatingin. Halata naman na nag-iwas ang tingin ang magaling na lalaki. At ang malala, nagsuot pa ng sunglasses, like holy shit diba? Nasa loob kami ng cafe, may araw ba dito sa loob? OMG, Amara! Huwag mong sabihing nagbago na ang taste mo sa mga kalalakihan ha? Bakit ganyan ka makatikin kay Ruel? Ang sabi nito, pero siya din naman ay nakatingin pa din naman sa lalaki. Kilala mo siya? Ang tanong ko dito. Oo, barkada ng asawa ko yan. Ninong yan ang isa sa mga anak namin. Pero bakit siya nandito? Maya-maya pa ay biglang nanlaki ang mga mata ni Clarissa. OMG, Amara! Isa pala siya sa mga bodyguard ni Yorme. Nakakakilig naman, pinapasundo ka pa. Napatingin naman ako kay Clarissa. Talaga ba? Ano bang pinagsasasabi nito? Tumigil ka nga, Clarissa. Hindi nakakatuwa at higit sa lahat, walang nakakakilig sa ginagawa niya.
kung sakali man na pinapasundo niya ako. Pagkasabi ko noon ay tumayo ako para puntahan si Ruel. Umupo ako sa tabi niya at ang magaling na si Ruel ay nagkunwari na kinakalikot-kalikot ang kanyang cellphone at tila hindi ako nakikita. Sige, magbulag-bulagan ka. Tatanggalin ko yung suot mong sunglasses sa mata at tutusukin ko yung mga mata mo para matuluyan na. Ang pagbabanta ko dito. Akala mo naman nakikita niya ng malinaw yung pinag-i-scroll niya sa kanyang cellphone. Nakasuot nga siya ng sunglasses. Napakamot naman ito sa kanyang batok dahil sa sinabi ko. Pero tumingin na din siya sa akin at tinanggal niya rin ang suot niyang sunglasses. Pasensya na po ma'am, trabaho lang po. Wala po sanang personalan. Ang hingi ng paumanhin nito. Walang personalan? Pero personal kong buhay ang pinapakialaman ninyo? Ang nanggagaliiti kong sabi sa kanya. Kung pwede ko nga lang ibuhos sa kanya ang kape, ginawa ko na. Pero bad yun, kaya tanging pagalit lang ang magagawa ko. Yumuko lang ito na tila bata na pinapagalitan. Tawagan mo si Leon ngayon din. Ang utos ko pa dito. Hindi ko po pwedeng gawin yun ma'am. Baka pagalitan ako ni Mayor. Ang pagtanggi nito sa inuutos ko. Tawagan mo sabi Ang ulit na sabi ko dito. Kumamot ito sa batok niya at talagang nangatwira na naman. Bakit hindi niyo na lang po tawagan sa mismong cellphone ninyo? Ang sabi nito. Binila ko na siya matagal na at isa pa, hindi ko alam ang number niya. Ang sagot ko naman dito. Wala po kasi akong ano ma'am Anong umayos ka, nanggigigil ako sa'yo. Hindi po ako naka-unli ma'am Amara. Baka po kasi maubusan ako ng load Tatawagan ko pa po yung misis ko mamaya. Hay, talaga namang nakaka-high blood ang mga tao sa lugar na to. Bakit ganito ang mga taong nakatira dito? I unlock my cellphone at inabot kay Ruel. Sige, ilagay mo yung number at tatawagan ko. Ang utos ko dito. Inabot sa akin pabalik ni Ruel ang cellphone at nakita ko naman na nakatype na nga ang cellphone number nito at pinindot ko agad para tawagan ang demonyong lalaki. Tumayo ako para bumalik sa lamesa namin ni Clarissa habang nakatapat sa tenga ko ang cellphone ko na patuloy pa ring nagre-ring. Hello Mayor? Ang sabi ko ngunit sa peking malambing na boses pero agad din namang napalitan ng tono ng pagkainis. Bakit pinasusundan mo ako dito? Ano na naman bang problema mo? Piko na ako sa'yo Sabi na nga hindi mo rin ako matitiis Just like the old times, ikaw pa rin ang unang kumontak sa akin. Seriously? I can't believe this man. Bago pa man ako makasagot sa mga sinabi niya, ay ang walang hiyang best friend ko na si Clarissa ay hinablot agad ang cellphone ko and she turned on the speaker. Musta Yorme Leon? Si Clarissa to, natatandaan mo pa ba ako? Ang sabi ng atribida kong best friend. Oo naman, ikaw pa, ikaw nga ang saksi sa pagmamahala namin ni Amara Sweetie, di ba? Talaga ba? Napairap tuloy ako habang nakatingin sa may cellphone ko na hawak ni Clarissa. OMG, ginikilig ako Yorme. Ang sagot naman ni Clarissa na akala mo ay may kumukurot sa singit niya. Agad kong inagaw ang cellphone kay Clarissa at nakakahiya na, naka-loudspeaker pa talaga. Buti na lamang at walang taong malapit sa pwesto namin. Ini-off ko na agad ang speaker at muling itinapat sa tenga ko ang cellphone. Sabihan mo yung mga tauhan mo na huwag akong sundan, naiinis na talaga ako. Ang nanggigigil kong sabi. Mukhang gigil na sa akin ang Amara ko Mamaya mo ibuhos lahat ng gigil mo sa akin. Pasukin mo ako mamayang gabi sa kwarto ko ha? What? Leon, POB. Mukhang gigil sa akin ang Amara ko ha? Mamaya mo ibuhos ang lahat ng gigil mo sa akin. Pasukin mo ako mamayang gabi sa kwarto ko ha? Ang pangaasar ko sa kanya. Hindi na niya sinagot ang sinabi ko at nawala na ang tawag. Mukhang effective Wala na siyang maisagot sa akin. She cut the call. Konting pagsisidus ko pa sa kanya ay tiyak na bibigay din siya. Pasasaan ba? At alam kong hindi rin siya makakatiis at kakagat din siya sa bagsik ng kamandag ko. Agad kong dinaya lang number ni Ruel.
Bantayan mong maigi yan ha. Baka matakasan ka lalo't alam na niya na sinusundan mo siya. Ang biling ko dito. No need na po boss. Naglalakad na po kami ngayon papunta ng sasakyan. Since hindi naman daw po ako titigil sa pagsunod sa kanya, magiging driver na lang daw po nila ako. Ang pag-imporma sa akin ni Ruel. Mautak din tong si Amara ko. Pero ayos na din, at least alam kong safe siya at alam ko kung saan siya pupunta. At baka mamaya at mabagot na naman, iwan na naman ako. Ngayon na nagbalik na siya, ay wala na siyang kawala. Titiyakin ko na hindi na siya makakalabas pa mula sa bayan na to. O sige, basta i-report mo sa akin agad kung ano man ang mangyayari. Ang kabilin-bilinan ko rito. Areglado po, Mayor. Ang sagot naman ni Ruel. At ibinaba ko na ang tawag. May sweet Amara. Hindi na siya makakawala sa piling ko ngayon. Kung tutuusin, ay pwedeng-pwede ko siyang pasukin sa kwarto niya. Napakadali ko na lamang magagawa iyon dahil may susi ako at sinisigurado ko talaga na walang double lock yun, pero hindi ko gagawin yun dahil alam kong naninibago pa si Sweetie. Kung dati ay mabilis ang diskarte ang ginagawa ko sa kanya, ngayon naman ay iniba ko na. Kapag may pagkakataon ako, ay ninanakawan ko siya ng halik. Binubulungan namang nakakalibog na salita at kung minsan ay may paghimas pa. Alam kong may gusto pa rin siya sa akin at naggagalit-galitan lang siya dahil kung hindi ay bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin naman siya nagsusumbong kay Mama Rose at kay Dad sa mga pinaggagawa ko sa kanya. At every time na ginagawa ko yun ay laging namumula ang mukha niya. I will try to tease her as long as I can hanggang siya mismo ang bumigay. Amara, POB. Ibinaba ko na ang tawag at nagsisimula na naman si Leon sa mga pahapyaw niyang paglalandi sa akin. What a tease. Arte talaga nito. Huwag ka na nga magpakipot. Anong sinabi sa'yo at binabaan mo ng tawag? Ang pangungulit sa akin ni Clarissa. Inirapan ko na lamang si Clarissa at ayaw ko nang sabihin sa kanya at baka mapatili na naman siya sa kilig. May crush ata to kay Yorme at kamping-kampi. Amara, huwag mo nga akong irapan. Bubunutin ko lahat ng buhok diyan sa kilay mo. Ang pagbabanta nito sa akin. Ano ba, ganito ba talaga ang ugali kapag nakakapag-asawa na? At kapag naging nanay na? Masyadong high-bloodin? Pwede ba? Huwag na nating pag-usapan si Leon. Hanggang anong oras ka pala pwede? Ang tanong ko dito at pag-iiba ko ng usapan. Depende ang magiging sagot ko sa the rest of information na sasabihin mo sa akin. Ang sagot niya. Ha? Loka-loka talaga tong si Clarissa. Hanggang anong oras ka nga pwede? Kasi nga, yayayain sana kita dun sa resto bar ni Ninong Omar. Kasi Wednesday ngayon, di ba? Ladies night? Buy one take one ang cocktail drinks during happy hour. Pagkasabi ko pa lang noon ay agad na itong tumayo at niyaya na agad ako para pumunta doon. Teka, hindi ka ba hahanapin ng asawa at anak mo? Ang tanong ko pa dito. Amara, kahit hanapin pa ako ng asawa ko, wala akong pakialam. Ngayon lang naman ako makakalabas at makakapag-bar ulit Siya muna ang bahala sa pag-aalaga ng mga anak namin. Tatawagan ko na lang siya mamaya kapag nandun na tayo sa bar. Grabe, ganito siya kasabik lumabas? Excited na excited? Parang ayaw ko na tuloy mag-asawa talaga kung ganyan ang mangyayari sa akin. Kumbaga, sabik lumabas, gumala, or gumimik. Teka, wait lang. Huwag kang magmadali. Wala pang alas 5 Ang sabi ko, dahil talagang ready na talaga siya at gusto na niyang umalis na kami dito at agad-agad na pumunta doon. Ano ka ba? Pagdating natin doon, mga 5 PM na. Magsimula na tayo habang maaga pa at nang makauwi din ako ng maaga. Hay, ang hirap namang maging kainuman ng katropa mong nanay. Ang gusto ay ora-orada at akala mo ay laging may hinahabol na oras. Hindi pa man kami nakakapag-umpisa ay iniisip na agad ang oras ng pag-uwi. Nakita ko naman ang letseng tauhan na si Ruel na tila ready na ding umalis. Aba syempre, paalis na din kami, 'di ba? Malamang na sa malamang ay susundan na naman kami nito. At since hindi naman ito mapigilan, ay may naisip ako. Tara, lapitan natin si Ruel.
ang yaya ko kay Clarissa at sumunod naman ito ng lakad sa may likuran ko. Ma'am, pasensya na po talaga, trabaho lang. Ang sabi nito sa akin. Halatang kabado si Ruel, wala pa naman akong ginagawa. Alam ko, at since hindi ka naman mapipigilan, ay bakit hindi ka na lang namin gawing driver? Ihatid mo kami doon sa Omar's Resto Bar. Ang utos ko dito. Areglado po, Ma'am Amara. Ang sagot naman ito sa akin na akala mo ay ako ang amo niya. Sa bagay, kung makautos din naman ako sa kanya, ay piling amo din ako. Pero whatever, nang may mapala naman ako, makakatipid pa sa pamasahe si Clarissa. At sabay-sabay na kaming lumabas ng cafe para pumunta sa parking lot kung saan nakaparada ang sasakyan ni Ruel. And wow talaga, dahil pinagbuksan pa kami ng pintuan para pumasok ng sasakyan. Sa backseat kami pumesto ng upo ni Clarissa at talagang feeling namin ay personal driver namin si Ruel. Nagsimula na itong mag-drive. Mare, musta pala? Si kumpare pala, kumusta din? Ang tanong ni Ruel kay Clarissa. Okay naman. Ayun, siya muna ang bantay sa mga bata. At ngayon lang naman ako nakalabas ulit. Gusto kasing mag-inom nitong si Amara eh. May problema ata sa love life. Kaya sasamahan ko muna. At may pagtawa pa talaga. At si Ruel naman ay nakitawa din. At ngayon nga, sabay na silang dalawang tumawa. Salit-salita ng ginawa kong paglingon sa kanilang dalawa. At nilakihan ko sila ng mata at alam kong nakita iyon ni Ruel mula sa rearview mirror kaya tumigil na ito sa pagtawa. Nagsteady naman ako ng tingin kay Clarissa dahil hanggang ngayon ay natawa pa din ito. Sinamaan ko siya ng tingin. Ito namang si Amara, hindi mabiro parang joke-joke lang yun eh. At bahagya pa nitong itinulak ang balikat ko bago tuluyang tumigil sa pagtawa at pagkatapos ay nag-peace sign pa. Walang joke-joke sa mga pinagagagawa nila. Bakit ba ako napapaligiran ng mga baliw? Sa wakas ay nanahimik na sila hanggang sa makarating na kami sa resto bar ni Ninong Omar. As usual, talagang hindi muna kami ibinaba ni Ruel. Talagang nagpark muna ito bago buksan ang pintuan ng sasakyan para sabay-sabay na kaming bumaba. Talagang bantay sarado ako ng alagad ni Judas. Pumasok na kami sa loob ng resto bar ni Ninong Omar. Tiningnan ko ang oras sa cellphone ko. 5:30 PM na pala. Kaya konti pa ang tao, pero pasok na sa happy hour. 5 to 8 PM kasi ang oras na nakalagay sa signboard nila sa labas, kung saan pwedeng mag-avail ng buy one take one na cocktail drink. Nakita ko naman agad si Ninong Omar at agad akong lumapit para magmano. Kumusta inaanak? Ano, okay na ba kayo ng mama mo? Ang pangungumusta nito. Pero may pahapyaw na pasaring at halatang gustong makatolits or makachismis. Okay naman po kami, Ninong. Hindi naman po ako galit. Saka masaya nga po ako para kay mama. Matagal na naman pong patay si papa at deserve naman po ni mama na sumaya. Diniretso ko na ng kwento para hindi na ito magtanong pa. Tumingin muna ito sa paligid at saka lumapit ng maigi para maibulong ang sasabihin niya. Yung mag-ama, ano, mabait ba sila sa'yo? Si Ninong talaga, intrigero. Okay naman po, super bait po nila sa akin at parang isang pamilya na po ang turing namin sa isa't isa. Ayun na lamang ang isinagot ko. Totoo naman, napakabait sa akin ni Tito Ramon. Pero yung anak, ewan na lang. Pero syempre, hindi ko pwedeng ikwento kay Ninong Omar ang mga panghaharas na ginagawa sa akin ni Leon. Dahil ayaw kong masira ang reputasyon ng pamilya ng mga gerero, lalo na at magiging parte na kami ng pamilya nila, alang-alang sa kaligayahan ni mama, mananahimik na lamang ako. At isa pa, napakaganda ng imahe ni Leon sa bayan na ito at paniguradong lalabas lang ako na kontribida kung magsasabi o magsasalita ako ng masama laban sa kanya. Dahil ang tingin ng lahat ng tao sa kanya ay isang masipag, mabuti at mapagmahal na mayor ng bayan na ito. Leon, POB. Nasa loob ako ng banyo ng aking opisina at hindi ko mapigilang isipin si Amara. Humanda ka talaga sa akin, sweetie Amara. Oras na masolo kita ay wala talagang labasan ng kwarto hanggat hindi ka nalulumpo.
Napagkakamalan nga akong bakla dahil mula na nagkahiwalay kami ni Amara ay wala na akong naging ibang babae. Bukod sa wala akong makursunadahan, ay wala naman akong time dahil nagsisimula pa lang ang karera ko sa politika at ang isa pa, mahirap na. Sobra ang pag-iingat ko at ng aking team para mapanatili ang magandang imahe ko sa bayan na to. Pati nga sekretary ko ngayon ay lalaki, nang dahil nga nakakuha ko dati ay palagi akong inaakit at naaalibarbaran ako. Ayoko sa lahat ay yung mga babaeng parang higad kung makadikit. Si Amara Sweetie lang ang tanging babae na umiiwas sa akin. Ganun ata talaga kung sinong ayaw sa'yo ay ayun ang gugustuhin mo. Inayos ko muna ang sarili ko bago lumabas para bumalik sa working desk ko. Kakaupo ko lang sa aking swivel chair nang biglang nagring ang aking cellphone. Derek is calling. Hello? Bro, pautang. Ano naman kaya ang ginawa ng magaling kong pinsan na to? At eto agad ang bungad sa akin. Ano na naman bang ginawa mo? Pinalayas ako ni Dad. Lahat ng financial support ko ay nakat. Wala akong kapera-pera at wala din akong matitirahan. So, ano ngang ginawa mo? Ha? Wala akong ginawa. You know me, I was just partying and then, stop, I don't wanna know. Ang putol ko sa kung anumang walang kwentang sasabihin ng pasaway kong pinsan. Kahit hindi niya sabihin, ay alam na alam ko kung ano ang ginawa niya. Wala akong pakialam kung ano pang ginawa mo. Tatanong-tanong ka tapos ayaw mo palang malaman. Dali na, pahinging pera. Nakahanap na ako ng mauupahang apartment na tutuluyan. Hinihintay na lang ng landlady yung down payment ko. Kanina ang sabi mo pautang. Bakit ngayon hingi na? At saka anong kalokohan ang sinasabi mo na uupa ka ng apartment? Nasa hotel business kayo. Kahit magpalipat-lipat ka ng room araw-araw, magagawa mo yun. Hindi mo ba naiintindihan yung sinabi ko? I've been cut off. Lahat ng financial and all other perks related ay tinanggal sa akin ni Dad. Nasaan si Ate Denise? Tinanong ko sa kanya kung nasaan ang ate niya. Dahil ito lang naman ang lagi nagtatanggol at nagsasalba sa kanya sa mga kalokohan niya. Kokontakin ba kita kung nandito si ate? Nasa abroad siya ngayon. Hindi ko siya makontak at hindi pa niya nababasa yung mga message ko. Buti nga, napakaloko din kasi nitong pinsan ko eh. Ayaw pang magpakatino sa buhay. Hindi na naawa kay Tito Densyo. Sige nga, bigyan mo ako ng magandang dahilan. Bakit kita tutulungan? Dahil magpinsan tayo. We're brothers, you know? Tama ka, magpinsan nga tayo. Pero parang nakakalimutan mo na ata. May atraso ka pa sa akin. Anong atraso? Ngayon lang ako nangungutang sa'yo. Gusto mo ba talagang ipaalala ko sa'yo? Flashback. Dumalaw ang pinsan kong si Derek sa bahay at niyaya ko siyang uminom dito sa Omar's Resto Bar para mag-chill. May pagkamayabang din itong pinsan ko, pero may ipagyayabang naman talaga. Hindi hamak na mas mayaman si Tito Densyo kaysa kay Dad. Nag-focus kasi si Dad sa public service, although may mga negosyo naman kami, pero walang-wala pa rin sa yaman nila Derek dahil nasa hotel business ang pamilya nila. Since na mayabang siya pagdating sa kayamanan ng daddy nila, niyabangan ko na lamang siya tungkol sa new girlfriend ko na si Amara. 1 month ka pa lang dito, may girlfriend ka na agad? Ang hindi makapaniwalang tanong sa akin ni Derek. Siyempre, kailangan kong panindigan ang pagyayabang ko sa kanya. Hindi ka pa nasanay sa akin. Alam mong mabilis ako. Lahat ng mga kursunadahan ko, nakukuha ko agad. Ang pagmamalaki ko pa sa kanya. Pero sa totoo lang, ay totoo naman na niyayabangan ko. Wala naman talagang tumatanggi sa akin. Dito lang ako kay Amara medyo nahirapan at nung una ay iniiwasan talaga ako. Kung hindi ko lang talaga kinulit-kulit at binantayan, malamang busted ako pero maparaan ata ako kaya hindi rin siya nakaligtas sa akin. Ang bilis mong makauto ng babae ah. Huwag mong sabihing nabiyak mo na yan. Ngumisi ako sa sinabi niya. Parang wala talagang bilib sa akin to eh. Parang hindi mo ako kilala. Yung mga ganyang bagay, hindi ko yan pinapatagal. Ang pagyayabang ko pa sa kanya.
Napapailing lang siya na nakangiti at hindi siya makapaniwala sa tindi at bilis kong pumorma sa babae. Grabe, bilib na talaga ako sa'yo. Kakaluwas mo lang dito, nakauto ka agad ng babae. Tapos Amara yung name, di ba? Tumango naman ako. May napansin ako. Bakit halos lahat ng nagiging girlfriend mo may Ann o A ang pangalan sa simula? Yung una mong girlfriend ay Mary Ann, tapos yung pangalawa, Annalisa, tapos eto naman ngayon, Amara. Tirador ka pala talaga ng mga babaeng nagsisimula sa letter A ah. Ano naman kayang pangalan ng babaeng nagsisimula sa letter A ang susunod mong titirahin o paglalaruan? Napaisip ako sa sinabi ni Derek. Oo nga, tama siya. Totoo nga na nagsisimula sa letter A ang pangalan ng mga nagiging girlfriend ko. Pero hindi ko yun sinasadya. At anong sinasabi niyan tungkol sa susunod na titirahin at paglalaroan? Seryoso ako kay Amara. Bago ko pa man masagot si Derek, ay nagulat ako nang biglang nasa harapan ko na si Amara Sweetie. Kinuha niya ang isang baso ng tubig na nakalagay sa mesa namin ni Derek at ibinuhos niya sa ulo ko. Halos nabigla at gininaw ako dahil sa ginawa niya, dahil madaming yelo ang nakalagay doon sa baso ng tubig na ibinuhos niya sa akin. Ibinalik ni Amara ang baso na ngayon ay wala ng laman na tubig sa lamesa at sinabing, "Break na tayo." Sabay talikod at alis niya.